Good day sa inyo mga boss. Meron tayo ditong aayusin na microwave. So, ang problema nitong microwave na to, hindi umiinit. Pero nagpa-power on naman siya, working naman yung mga ilaw niya, so gumagana. Ang talagang problema lang is hindi siya umiinit. So ngayon, share ko sa inyo kung paano ako mag-troubleshoot ng microwave na ganitong problema. So tanggalin ko lang yung cover niya at umpisahan na natin. Sa pagkatanggal ng cover niya, meron lang yung screw, yan, nasa mga gilid-gilid. So sa gilid lang yung mga screw na tatanggalin nyo, yan, pati sa kabilang side, meron din yan. So tanggalin nyo lang yung mga screw na yan, kasi sa may side meron din. Pero itong nasa gitna na mga screw, huwag yung tatanggalin yan, huwag yung tatanggalin. So yan, tanggalin natin yung cover niya. So ito yung magnetron at ito naman yung capacitor tsaka yung high voltage diode, at ito na rin yung fuse, yung kulay puti na yan, ito diode. So ang gagawin nyo lang, i-discharge muna natin bago tayo humipo kung saan dyan para ma-discharge. So yung dalawang terminal nung capacitor, short nyo lang ng low nose o kaya wire para hindi na tayo makuryente, kasi baka meron pa yung naiwang charge. So pag short nyo lang yan, so yan, ngayon safe na yan na hipuin kahit saan dyan. So hindi ka na makukuryente. Yung fuse na yan, may laman sa loob yan. Fuse yan na may cover ng fuse. Tanggalin nyo lang yan. Yan, nakaklip lang yan. Sa loob nito may nakalagay yan na fuse, na high voltage fuse din. Yan, tanggalin nyo lang yan para i-check natin. So yan, ayan yung fuse nya. So itetester natin yan kung pumutok ba siya, kung may continuity ba o wala, para ma-check natin. So yan, kumuha ko ng tester. So set nyo lang siya sa continuity. Ayan, set nyo yung tester nyo, continuity, buzzer yan. Pag dinikit mo, tumutunog. Ayan. So dapat tumutunog yan kapag tinester natin yung fuse. Pero kung hindi yan tumunog, ibig sabihin yan putok yung fuse natin. So mga dahilan yan, kapag hindi siya nag-buzzer, ibig sabihin yan may problema yung capacitor or yung high voltage diode. So yan, dalawa lang yan. Pero ako pinapalitan ko na parehas yan kasi mahirap testerin yung diode. So ngayon pakita ko sa inyo kung paano pag-test. Ayan, tinanggal ko na yung mga capacitor, diode, tsaka yung fuse. Ayan, open yung fuse. Ito naman yung capacitor. Ang value niya ay saan ba yun? Ayan, natatakpan pala. So 0.7, 0.75, hindi makita masyado. So tanggalin ko lang tong bracket. Ayan. So ayan siya, 0.75 microfarad. So meron tayo ditong tester. Test natin yan. Punta lang tayo sa capacitance, hanapin nyo lang dyan. Ayan, ayun o, nanofarad. So walang polarity yan, kahit saan yung pula, kahit saan yung itim, okay lang, kasi capacitor yan Ayan, walang polarity. So yan, kung mapapansin nyo siya, yung reading nya 0, ibig sabihin open siya, sira na siya, wala na siyang nare-read na capacitance. Ayan, wala, dapat yan lalabas dyan 0.07, 0.08, mga ganon. So ibig sabihin itong capacitor na to, ito yung problema kung bakit pumutok yung fuse natin.
Yan yung may problema. Pero dahil yung diode na yan, papalitan na rin natin kasi pwedeng nagkalik na rin yan eh. So ito yung capacitor na bago na ipapalit ko. Ang value niya is 0.08 microfarad. So pwede yan kahit mataas, kahit 0.9, kahit 1, okay lang yon. Ito rin yung kanyang diode ipapalit ko. Tsaka yung fuse, yan. Pag nagpalit ako ng capacitor, pati diode, pati fuse, ayun yung pinapalitan ko, package na yun. Kasi para wala nang aberyang mangyayari pa. So test natin tong ano. So ayan, 982 nanofarad. So ibig sabihin, ano yan eh, point kasi yan eh, kaya naging 9.9 yun, pero 982 yung lumabas. Ito OL, no, hindi niya na ma-read. So 0 talaga, OL, open line, wala na talaga. Itong isa is 982. Yan, ibig sabihin good tong isa. Itong ipapalit natin. Yan. So kabit ko lang siya. Yan, naikabit ko na. Ito na yung fuse, yung diode, tsaka ito yung pinagpalitan natin. So yan. So pang papalit kayo, palitan nyo na lahat para wala nang aberyang mangyari, kasi yung diode mahirap talagang chicken yan. So ito naman yung magnetron nya. Minsan ito rin yung nagiging sira, yung magnetron na to. Nag-short yung magnetron dun sa body. So check din natin yung magnetron. Yan, lagay ko lang yung tester dito. Saan ba natin ilalagay ito? Hindi kita sa camera, iisa lang kasi yung kamay ko. Yan, walang tagahawak ng cellphone. So punta lang tayo sa continuity, sa buzzer. Ayan, ang hirap ng walang tagahawak, ang hirap kumilos, wala rin akong stand. So tinanggal ko na yung dalawang terminal nya dyan. Ayan, yung socket tinanggal ko na. Yan yung dalawang terminal. Dapat yan may continuity yun. Dapat yan magbabuzzer yung dalawang yan. So test natin kung may buzzer. Ito double check lang to mga boss, kasi ang talagang sira niyan is yung capacitor. Pero i-check ko na rin tong magnetron kung good pa rin siya. Dapat wala yang shorted dun sa body. Yung dalawang terminal na yon na tinuro ko kanina, wala dapat yung connection dun sa ground sa body. So yan, dapat itong dalawang terminal may connection yan, tutunog dapat. Yan, dapat tumunog yan. Yan. So ayan, tumutunog siya. Pero dapat sa body, yung bawat terminal na yan, wala dapat yan connection. Kasi pag ayan nagbus o may connection siya dyan sa body, ibig sabihin yan, sira din yung magnetron natin. Ayan, wala. Itong isa naman. So wala din siyang buzzer. Ibig sabihin good yung magnetron natin. Talagang ang naging problema lang is yung capacitor natin. So double check natin. So yan, nagbabas siya, nagbabuzzer siya. So ibig sabihin ayan, ayos yan, good yan. Tapos kabit na natin itong dalawang terminal ng magnetron. So medyo masikip tanggalin yan at medyo mahirap din ikabit. So medyo masikip kasi. So alalayan nyo lang kapag kinabit nyo. Ayan, kabit ko lang muna, baba ko muna yung camera. Ayan.
So ngayon kabit natin yung cover niya. So yan, naikabit ko na yung cover. Nasikipan ko na rin yung dapat sikipan. So ayan, ito yung pinagpalitan natin. Ayan. Mga tago lang natin yan para meron tayong pagtitignan kung anong value. So ngayon tetestingin na natin yan kung gumagana ba, kung umiinit na ba siya. So ayan. So plug in lang natin. Ayan. Tapos power on natin. Kuha lang tayong tubig sa baso. Ay pang bumukas. So, ayan. So lalagyan natin siya ng tubig na nasa baso. Ayan. Testingin natin kung iinit ba siya. So ayan. Ayan. Testingin na natin. So naka mid high siya. Tsaka siset ko lang siya sa 1 minute. So yan, gumagana na siya. Ayan. So hintayin lang natin na tumunog o magbalik sa 0 yung timer niya. So testingin lang natin. Sana good na siya, sana gumagana na para okay na yung microwave. So yan. So hintayin nating mag 0. So medyo matagal-tagal yan. So yan. So malapit na. Tagal mag 0 ah. So ayan na. So yan, tignan natin kung uminit. So yan, umuusok na. Ibig sabihin gumagana siya, umiinit na. So pansinin nyo, ayan yung baso, may bula-bula pa, ayan umuusok. So ibig sabihin good na yung ating microwave. Gumagana na siya, kung papansin nyo yan, oh. Umuusok siya, mainit na. So mainit yung baso, tinitiis ko lang yung init. So ayan, gumagana na. So ganun lang kung paano mag troubleshoot ng microwave na hindi umiinit. So maraming salamat. So ayan. So ganun lang mag-ayos ng microwave. Salamat.